will is granted to all men. No, gihatag yun na sa makagagahom nga ang tao dunay gitawag og free will, sa manang free will. Katungod mubuhat og maayo, katungod mubuhat og daotan. So if one desires to turn himself to the path of good, kung nagunahuna siya, gustuhon niya nga moadto siya sa mga dalan sa maayo o mahimong matarong nga tao, so iyahan ang choice. Should he desire to turn to the path of evil, iyaha gihapon na nga choice. Mauna ang gitawag og free will. This is the intent of the Torah statement. Mauna yung gingon sa Torah sa Genesis 3:22, behold, man has become unique, pinasahi, ingon sa atong kaugalingon nga makamao mo tan-aw og unsay maayo, makamao mo tan-aw og unsay daotan. Og walay bisan kinsa, there is no one who can prevent him from doing good or doing bad. So, naagyud niya ang tanan. Mubuhat ba siya og maayo? Mubuhat ba siya og daotan? Because, and that is because of the power of his free will. A person should not entertain the thesis held by the false. Sato pa, kung dunay mga tao nga dunay lahi nga mga pagtuon or dunay lahi nga mga batasan, we should not entertain because the Holy One, blessed be He, decrees whether He will be righteous or wicked. O, bantayan na to ha. Kung ang tao dili mag-entertain sa thesis nga ginabuhat sa mga daotan, tungod kay doon naman ko'y panultihon ang makagagahom mao'y nagbuot, mahimo ba kang matarong o dili? Naingon ang mga sages nga dili daw na siya tinuod. Nga magkagahom mo ay nagbuot, nga mahimo kang matarong o dili. Dili na siya tinuod. Each person is fit to be righteous like Moses. Iyahan ang katungod, iyahan ang kaugalingon nga kagustuhan nga mahimo siyang righteous ug walay makakuha na gikan sa iyang kaugalingon nga mao na iyang gusto. So ang tao kayang maabot bisan ang pagkamatarong ni Mose or mahimo pareha pagkadaotan ni Rehoboam. He may be wise or foolish, iyahan po ng katungod. Merciful or cruel, iyahan ang katungod. Pagkadalo, pagkamanggihatagon, iyahan ang katungod. O iyahapong katungod, unsa nga batasan nga klase ang gusto niyang portray sa iyang kaugalingon. So there is no one who compel him. Walay makapugos niya or makahukom niya or makagiya niya kung asa sa duha nga pat ang iyang gustong buhaton. Bisan pag unsaon nato dirita paingon sa matarong. Kisabagoy ginikanan nga mga anak gusto sa ginikanan nga maatos daotan, wala man siguro. So as much as possible ang ginikanan magunahon na gina siya nga kung mahimo ang anak dalong gina sa pagkamatarong kay gusto sa ginikanan nga iyang anak mahimong buotan. Pero ang anak bugoy man gyud, buang man gyud. So mao to iyang gipili. So bisang unsaon natog dala siya sa matarong, bisang unsaon natog dala paingon sa daotan, basta gibut-an niya, gigusto niya nga moadto siya sa maayor, moadto siya sa daotan, iyahan ang pagbuot ug maunay gahom sa iyang gitawag og free will. He on his own initiative and decision tends to the path he choose. Iyahan ang kaugalingong initiative ug decision. Walay makapugo sa iyaha kung unsay gusto niyang buhaton sa tao. Okay? So this was implied by the prophet Jeremiah. Mao nang giingon ni prophet Jeremiah, from the mouth of the Most High, neither evil or good come forth. Gikan sa baba sa atong makagagahom, daotan ug maayo ang magawas. It is the sinner himself. Unang giingon nga, daotan ug maayo ang makagagahom may nagbuhat ang tanang mga butanga. So accordingly, it is the sinner himself who causes his own loss. Dili nato pasanginlan nga gibutan maguna sa makagagahom nga daotan na siya. Although kabalo ang makagagahom nga mahimo kang daotan bisag wala pa nimo buhata, although kabalo ang makagagahom nga kabalo siya nga sa ulahi mahimo kang matarong pero wala kaniya but
kung unsaon niyo pag-abot sa gitawag og pangamatarong nga kabalo siya daan nga mahimo ka matarong. Oh, wala ta niya buti. Gigusto niya pero wala ta niya buti unsay ipaagi nato sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Kung wala tay gusto, din mahimo tang daotan atuan ang choice. Kung mahimo tong nakita niya nga nahimo tang matarong sa ulahi, pero sa ato ng paagi kung giunsa nato. So walay bisan kinsang tao nga makapugos kung unsang paagi ang imong tumanon aron ka mahimong matarong o mahimong daotan sa tubangan ni Hashem. So free choice is in our hands and our own decision. So to commit all these wrongs, it is proper for us to repent. So sa diha makabuhat og mga mali, ang pinakamayong buhaton kinahanglang hinulsulan. Biyaan ang pagkadautan, for this choice is presently in our hands. Naan na daan sa atong mga kamot. So dili lisod unta ang mahimong matarong. Tungod kay ang pagkamaayog ang pagkadautan, naara na tanan sa atong kamot. So kung dautan ka, it is your choice also nga mag-usab ka. You have only to repent. And promise not to do this again. This is in our own decision. Mo ganin naingon ang ibid 40, let us search and examine our ways and return to Hashem. So nakita nato nga daotan na because of our choice. Then hunaw-hunaw nato nga nung naabot mo ko ani sa punto. So it is also our choice to change. So the totality of the Torah and mitzvot, nag-ingon ang kinatibuk-an anang Torah og mitzvot nga ginahatag ni Hashem sa tua. Nagaingon ang Deuteronomy 30:15. Behold, I have set before you today life and death. If you want life, do good. If you want death, do bad. Do evil. So giatubang na gipapili tadaan. Although Hashem knows that at the end we become evil and much evil. Much evil. Pero wala tagimbutan kung unsaon nato nga mahimo tang evil. Tungod kay wala po niya giwala sa atoa nga mahimo putang righteous. So the choice is in our hands. Naara ginatanan sa atong kamot. So from this, we can infer that the Creator does not compel or decree. Wala niya gipugos o wala niya gimbutan that people should do either good or bad. Wala na niya gibutan, wala siyang butana. Everything is left to their own choice. Naaratanan sa kamot sa tao. Wala niya gimbutan. Sumala sa ginaingon nga kanang ginatawag nilang mistaken conception. From the beginning of man's creation, it would be decreed upon him or his nature would draw him to a particular quality and he could not depart from it. It is a mistaken conception. Nga kung ang tao na tao diha sa dautan, mahimo na lang yun sa dautan o dili na siya makagawas gikanani. So also may part sa iha sa Torah. Kung wala na siya pag-asa, o para asa pa man ang Torah para sa iyaha. Nga ang pagpasidaan, gisulti man para dili makasala, apan ang paghinulsol, gisulti para sa mga dautan. Nga makahinulsol, makabalik sa Torah. So a person should not wonder, dili dapat magunahuna, how is possible for one to do whatever he wants and be responsible for his own deeds? Unsaon na lang na siya. Unsa may posible bagod nga magbuhat siya sa iyang gustong buhaton unya sa tumoy maghinulso lang siya. Yes, he can do whatever he wants. But he is responsible for his own deeds. Bayra na niya. Kung nagbuhat siya mga buhat nga pagkadautan, then he will be punished. But if he does good, then he will be rewarded. He will be rewarded. So, is it possible for anything to happen? Walay butang nga dili possible. Bisan pag unsa kadautan sa tao, pwede siya mahimong righteous. Bisan pag sa entire life niya nga gineglect niya ang Hashem, at the end of his life, in the time of Teshuvah, automatic
when he come up to a right teshuvah, to a correct and fulfill and to have a correct teshuvah, then you have the right to become righteous, even in the face of God. So doon ay giingon sa Psalm 135:6, nagaingon, whatever Hashem wishes, He has done in the heavens and on the earth. Okay, tinuod na. Tinuod na. One must know that everything is done in accord with His will. And nevertheless, we are responsible for our deeds. Kung unsay gusto sa haman, kaya man aniyang buhaton. Oh, iya siya man tanan ang creator, siya man ang creation, siya may nagbuot ana tanan. But we are responsible for our deeds. So unsa man nato na mura mag kanang contradiction? Siya nagbuot tanan. Unya ngano makasala man ta nga siya man day nagbuot makasala ta. So the creator desired that the elements of fire, wind, nagahandong siya nga ang butang nga iya sa taas musaka pa ingon sa taas, og ang butang nga para sa ubos muadto didto paingon sa ubos, sama nga ang tubig gikan sa taas ginahandom niya nga manaog na dinhi sa yuta, apan sama sab sa hangin og sa kalayo nga gikan dinhi sa ubos musaka paingon niya. Mauna uyang untay ang desire. So to, he desired that man have free choice. Desire po na niya, pwede magbuot sa sarili and be responsible for his deeds without being pulled or forced nga dili ka pinugo sala pagbuhat na utan pugsunta ka. So, kabubuton gyud niya nga magbuhat siya kung siyang gusto. Rather, he on his own initiative with the knowledge which Hashem has granted him will do anything that man is able to do. Kaya buhaton sa tao ang bisan unsang pwede or gihuna-huna niya nga iyang buhaton. So he is judged according to his deeds. If he does good, he is treated with beneficence. Buhatan siya maayo. If he does bad, then he will be treated harshly. So this concept was also implied by Solomon. Gipadayag sabni ni Solomon sa Ecclesiastes 11:9, young man, rejoice in your youth, but know that for all these things, hibalue nga kining tanang mga butanga, God will bring you to judgment. Although it is Hashem knows everything, but Hashem gave us the responsibility to be responsible sa tanan natong ginabuhat. So, everything that will occur before it come to pass, does he or does he not know whether a person will be righteous or wicked? If he knows that he will be righteous, impossible for him to be righteous. Kung nasayod lang ang tao nga pwede siya mahimong righteous, so magunaw na po it appears that gano imposible da ipod mahimong righteous nga dili man, because we can act whatever we want. Magbuhat og dautan nga day magbuhat kog maayo. It is our free choice. Diba? If one would say that despite his knowledge that he would be righteous, then it is possible for him to be wicked. So kung giingon po nga righteous ka, then it is your choice also to be wicked. So his knowledge would be incomplete. Kaya human knowledge cannot comprehend this concept. Actually, dili gini masabtan sa tao. Nganong ingon ana man ang gihatag ni Hashem, nga kabalo naman daay siya unta kung unsay dangatan sa tao. Una po ta, gitugot man guna ni Hashem nga siya mahimong dautan. Gitugot ni Hashem, yes. But it is our free choice. Dili siya malipay sa tao nga naghunahuna nga siya mahimong dautan or magpabilin nga mahimong dautan. Magaling gitagaan ang tao nga gitagaan niya free choice para mo pili unta didto sa maayo. Uban ang handom nga diri mo sa maayo, uban ang aghat nga diri mo sa maayo. Mao ganing dunay reward and punishment tungod sa aghat nga kung magbuhat kag maayo, makadawat kag reward. Apan kung magbuhat kag dautan, duna kay punishment. So kung tinuod pa nga free choice,
Dapat magbuhat kag daotan, wala punishment. Free choice man. Oh. Pero dili, free choice gipakita sa imo ang dalan nga pwede, pero uban ang aghat nga diri agi perminti ay sa maayo nga dalan. Kay kung moagi ka diha, naa kay opposite nga punishment. Naa kay punishment nga madawat. Pero wala man ang tao moagi man gyud sa daotan. So ang Isaiah 55:8 niingon, "For my thoughts are not your thoughts, nor your ways my ways." Ang hunahuna sa tao dili mo akong hunahuna, ang dalan sa tao dili mo akong dalan. Mao na bisan unsaon og ingon sa mga gahom nga dinhita taman ra gid siya sa pag-ingog dinhita. Kay ang tao bisan unsa og sulti, musikwahay din na siya. Although kabalo ang makagagam nga mobalik, pero iyahang paagi to, kay iyaha tong choice nga mobalik. A person may commit a great sin or many sin. Pwede na siya buhaton sa tao. Pwede siya magbuhat og sala ug magbuhat og daghan kayong mga sala. Causing the judgment rendered before the true judge to be the retribution administered, this transgressor for the sin which he willfully and consciously committed, is that his teshuvah will heal back. Yes, he can do anything what he wants. Makakumit siyag sin o magbuhat yung daghang mga sala. Apan ang iyahang gitawag og teshuvah will be healed back, mapugnan. He will not be allowed to chance to repent. Dili siya pwedeng mag-repent. Gikan sa iyang pagkadaotan. Maunay rason nga nung mamatay ang tao. And that is the reason why og tungod sa iyang pagkadaotan ang tao mamatay. So and wipe out because of his sin he committed. So make the heart of these people fat. Mao ni gingon sa Isaiah 6:10. Tungod kay ang atong kasing-kasing na puno sa tambok. Ganahan sa permi lang dayigon ba? Ganahan og buhat og mga butangan na uyon sa tuang lawas nun nga panginahanglan. Pero wa ta maghunahuna nga naay other side nga pwede natong buhaton. So repentance was held back from those who committed these many sins. So mo ni gingon sa 1 King 18:37, you have turned their heart backward. Healed repentance back from them. Pugni ang iyahang paghinulsol. Isud masabta na siya. So this is what is implied in the request of the righteous and the prophets in their prayers. So dunay ginabuhat nga request sa mga righteous ug mga prophets pinagi sa sulti ni David sa paghangyo ni David sa Psalm 86:11 niingon, God show me your way. Itudlo namo ang imong dalan that I may walk in your truth aron kami magalakaw diha sa imong kamatuoran. Do not let my sin prevent me from reaching the path of truth. Ayaw tuguting ang akong mga sala mo'y mahimong hinungdan nga dili ko makalakaw sa pagkamatarong. Lead me to appreciate your way. Tuguti ko, uban ko, aron akong matultulan ang imong dalan, and you oneness of your name, o ang pagkausa diha sa imong ngalan. Muna'y pag-ampo sa mga patriarka sa una. Kay bisan ang mga tao sa una nga duol sa pagkamatarong, naglisod, mahim pagkahimong matarong. Nihangyo pagid sila nga, lead me the way. Bani mi sa imong dalan. Tudlo imi diha sa imong dalan. Ingon na pod diri sa Psalm 51:14, support me with a spirit, with magnanimity. Let my spirit be willing to do your will, and do not cause my sin to prevent me from repenting. Ayaw tuguti nga ang sala mo'y makapugong sa amo ang paginulsol. Let the choice remain in my hand until I repent. Tuguti nga ako lang gihapon ang magpili hangtod nga ako makahinulsol and comprehend and appreciate the path of truth. Aron akong masabtan o akong madawat ang dalan sa pagkamatarong. So bisan sa iyahang free choice nga nakita, naagihapon sa tao ang pagpili asa. Mao gani nga ginapangayo gyud kanunay sa mga sages
ang guidance gikan sa mga tzadikim. Kinahanglan lang gihapon nila ang guidance. Dili ko mo kay naa sa kamot, wala na sila magkinahanglan sa uban. Kung dili, ang guidance mismo, ila gihapon ginapangayo. Free choice is granted to all men. Given na siya. A person should always strive to do teshuvah, although the free choice is theirs. Kinahanglan, pangitaon gihapon or atong tinguhaon nga magbuhatag ka ng pagbalik or magtug-an ta sa atong mga sala ngadto ka nga Hashem. Magunahuna ta nga mahinluan ang atong mga kamot gikan sa pagbuhat og sala. Aron dili ta mamatay, sa dili pa ta makabaal teshuvah. So a person should always strive, kinahanglan tinguhaon kanunay nga magsigi hinulsol. Magsigi og tug-an sa sala ngadto ka nga Hashem. So a person should always view himself leaning towards death with the responsibility that he might die at any time. So kinahanglan atong una-unaon, uy, basig ugma wala na ko. Ngano man, aron magsigi tag pangandam, kay basig ugma wala na ta. Kay basig unya sa panahon nga mamatay na ta, makita sa makagagawom na makasasala ta. One should always repent from his sin immediately and should not say, kinahanglan, kung makasala, mag-repent diretso. O dili mo ingon nga, unya na lang ko mag-repent og matigulang na ko, kanahapit na ko mamatay, patuyang sa koron kay bata pa man ko. Unya, tungod sa iyang gibuhat nga, unya na lang sa inikatiguang maginulsol, unya mamatay pa siya sa di maabot ng pagkatiguang. Perting patadya. Bulanon pa arang gadyong patadya. Ningon si Solomon, at all times your clothes should be white. Mao ganitong usa ka hari nga nigawas sa iyang gingharian ug nakita niya ang iyang mga commoners nga naa sa gawas, nag-announce siya karon og gusto ko mukaon nga kauban mo. Pero gusto nako nga manganda mo. Nga inigabli nako og ma-ready na ang pagkaon sa sulod, inigandam nako sa pagkaon, ready na, inigabli nako diri na mo, naghuwat na mo. Ay kunin yung pulata. Sulod balik ko. Sige, panganda mo kay usa ka panahon ani, imbitahon na mo kaon dito sa kumpiging. Kaya ang problema kay wa may pizza. Primero, ilis tanan kay tamong sari. Priming dugayan sila, oy. Kanus-an to wa may pizza nya sige kada adlaw na maghuwat. So ang resulta, ang uban wa na mangandam. Hantod nagkahilis. Hangtod nga, isa na lang yun. Karon kay abli man ang gate. Oh, asa naman tong makikaon ako? Sus, isa ra may nakaandam. Isa ra gyud ang nakauban sa piging ni Hashem. Nga naman, tungod kay wala mag-andam. Kinahanglan, andamon gyud kanunay ang atong kaugalingon kay basin ugma, imbitahon na ta ni Hashem. Come eat with me. So kinahanglan tanan mag-andam. Sama sa giingon ni Hari Solomon, at all times, your clothes should be white. Dili hunahon dapat sa tao nga, ang repentance is only unnecessary for those sin that involve deed. Diba, atong niaging mga lesson na to, nga ang sin nga dunay silot is katulang sin nga gibuhat, dunay act, pero dili daw magsalig ana. Ingon nga usa ka tawo is also obligated to repent from this. He must search after the evil character traits he has. Kinahanglan ato pong bantayan ang atong karakter. Di kayo ta ka ng palabi ba? Di ta kayo palabig isog. Di kayo ta palabig stricto. Di kayo ta palabi og di pa. Kinahanglan ato po daw bantayan atong karakter. He must repent from anger. Kung masukuta, kinalaman yung nulsulta. Yung maro ba na yung pinakadali? Yung may istorya, suko na yun. Sagway apil sa istorya, masuko gihapon. Muna yung pinakadali na ito nga sala ng anger. Hatred. Once masuko na, di na malimtan. Oh. Kinalay nusula na ito na siya. Envy. Sabi na envy. Ibog. Kako si tawag na. Pursuit of money and honor.
Kanang matinguhaon kaayo sa kwarta, gusto kwarta lang, kwarta. Di gani, gusto mo simba kay gusto manarbaho lang kay aron makakwarta. Sige pangitag dungog, dili gusto nga maalkanse kanang gusto niya siya pirmi sikat. Pursuit of gluttony. Kay may gugbaon kay magsigig kaon. So busog na kaon lang gyapon. He must repent for all the above. Dili lang da itong buhat sa tura, kundi asta ni mga batasan na kinahanglang basulan. And according to the sages, that this sin are more difficult than those that involve in deed. Dili ka mangawat, dili ka manikas, dili ka magpatay, mas lisod pa ni siya nga mga balaod kaysa katong ginabuhat nimo nga pangayuan nimo kinulsol. Kay kini god, di magkakabantay ani mga salaan ni. Yung kabantay ani nakasala na day ka na. Wala ka og banat. May sala na kung kaon naman ko. Mas grabe pa daw ni sa sala nga imong gibuhat. Sa patong sala ganin nato gingon, hatred kasuko. Pasukon man gud nimo. So pagkasukoron, so mas grabe pa ni nga mga buhat. Kanang pagtinguha kay na tug kwarta. Kadaliho kwarta, gusto kwarta. Bisan unsay buhaton, kailangan makakwarta. Apil og simbahan kinahanglan makakuha kwarta. Pangwarta gitanan ba? So mas lisod pa na siya kaysa katong mga nasupak nimo ang tura tungod sa imong gibuhat. Mas lisod pa ni siya. So Baal Teshuvah should not consider himself distant from the level of the righteousness. Dili daw nato magunon daotan manggug kaayo ko. Dili po nato ihunhunaon maayo ba nga daotan nga wala na lang gipag-asa nga mahimutang maayo. Dili because of the sins of the transgression that he committed. Dili na siya tinuod. Nga layo kaayo ta. Ngano man, ang makagagahom is very beloved. Gusto kay tanhigugma kay na siya sa tua. He desires nga makaabutan niya. Gusto niya. Pero dili niya gusto nga ingon anak kasayon. Gusto makagagahom ray pagbutong gusto gyud niya makaabot ta tanan. Pero dili sam niya gusto nga makaabot sa ingon anak lang kasayon. Dunay mga trials nga kabalo ang makagagahom mismo. Nakaya nimo na nga trials. So dili tinuod ang giingon nga alayo kay kus pagkamatarong ani daghan na kay kong napatay, wa na koy pag-asa ani mag-usab. Dili siya tinuod tungod kay ang makagagahom is beloved. Gusto makaabot niya nga sama nga wala tay sala nga niabot niya. Although sa dalan daghan tag sala pero pag abot niya, he considers all as wala tay sala. Nga naman, nakalahutay man ta sa sala nga aton nibut hantud nga nakabalik gyud niya. So once makabalik ka, katong sala nga imong nabuhat, mao nang giingon sa Isaias, binsan unsa ka pula sa sala, himuong kanihang sama sa Ninibe ka puti. And he has a great reward for he has tasted sin. Mas dako og reward tungod kay nakabuhat siya og sala, unya nabulag niya ang iyang kaugalingon sa sala, unya napildi niya ang iyang gitawag og evil inclination, unya nakahimo siya pag-abot ka Hashem, luyo sa pagbiya niya sa iyang sala. So para sa imuharo kinsa may karapat dapat nga moabot sa dalan ni Hashem, karapat dapat nga paliton nga jeep. Kanang ni halimbawa ang jeep, ang paliton ako nga jeep kanang makaabot og Panabo. Ang isa diri nako sa highway paggion. Ang isa diri sa gubaon nga dalan diri sa Kabantian. Kinsay makaabot didto sa Panabo, mao akong paliton. Unya ang duha nakaabot, syempre highway. Unya dinhi bisag galisod-lisod, taghang lubak-lubak na agian, abot lang gihapon. Pangutana, kinsa may karapat dapat nimong paliton? Asa may maay silang duha? Silang duha post mayo. Pero ang ilang gibuhat, ang ilang gagyan dili parehas. So tungod silang pag-antos sa ilang pambuhat, sa ilang kanang isa wa man na mag-antos kay dalan maayo man. Amo gani. Ya dalan mayo. Natural makabot gyud siya kay maayo magdalan.
Kato isa lisod man to abton kay Dugay tumabot. dugay abot kay lubak-lubak man. Pero asa may worthy nga moabot sa imuha? Asay kato na lang. Kung na ipagkadatan, nadala niya. Yes. So ang taong dautan basta makaabot na kang Hashem, mas labaw ang paglantaw ni Hashem kaysa taong mataron nga nakaabot kang Hashem. Nga nagkani taong matarong ug makasala na wa pa man ay siguro musalom na. Umura ko nagtao nga lumbag dagan kusog kay mo lamba. Ang isa jogging lang. Hinahinay lang pag puspas kayo di palkansi kinahanglan una jud ko. Pagkadagma sa unahan. Wa nang bangon. Oh, di siya kabot. Pero kantang hinahinay lang, katawan lang, hinahinay lang ko pre. Abot lagi hapon. Apil-apilan og lakaw-lakaw, tikang-tikang hinahinay pero abot gihapon. So mao to siya ang mayo. So he has a great reward for he has tasted sin and yet separated himself from it, conquering his evil inclination. So niingon ang mga sages, in the place where Baal Teshuvah stand, kay kanang mga tawo nga ingon ana nakaagi og sala unya naghinulsol. Tawag na siya karong Baal Teshuvah, master of Teshuvah. Kay dito siya naghinulsol pero tinuod ang hinulsol sa panahon nga naa na siya duol sa kamatayon. So, gitawag siya Baal Teshuvah. So niingon ang mga sages kung asa ang Baal Teshuvah stand, even the completely righteous are not able to stand. Dili makahimo ang righteous nga tao sa pagtindog sa gitindugan sa matarong nga Baal Teshuvah. Ngano man ang matarong wa may naagyan nga kalisod. Ngano man na tao siyang naa sa turadaan hangtod na wala gyud. Hangtod na siya giyadaan. Matarong siya, yes, kay matarong man daan yang gisubayan. Pero katong tao nga dautan kaayo niya niadto sa pagkamatarong. So, ang iyang pagkamatarong, bisan ang taong maayo, dili makatindog sa pagkamatarong sa taong dautan. So, the sages declared, the level of Baal Teshuvah transcend the level of those who never sinned at all. Nalampasan pasat mga taong dautan nga nag-uli sa pagkamaayo, ang mga taong maayo. For they overcome their evil inclination. Pero katong mga taong maayo, murag nagbaba lalaki good nga wala kaagig uyab, og lalaking palikiro. Ang tao nga lalaki nga wa kaagig uyab, once nga makauyab na, pangasaw una niya diretso. Murag nakuratan ba? Pero kaning taong palikiro, di na pa talaga pangasawa. Pero di man na siya makuratan magtanaw babae. So ingon na pod ang tao nga wala makabuhat og sala. Sa panahon makabuhat siya sala, problemado na siya. Kaya wa pa'y siguro musalom na siya. Pero ang tao gani, nga perti naghanag sala, once magbinuutan na siya, bisan ang taong wa kagig sala, dili makatindog sa pagkamatarong sa taong ni agi og sala. Layo kayo. So the manner of Baal Teshuvah is to be very humble. So ang dalan sa kanang gitawag og Baal, dautan nga nahimong maayo, humble na siya. Humble na siya. Ngano man, tested naman siya. Wala na siya kinahanglan pa nga ipamatuod sa iyang sarili. Ngano man, kita man niya kung sa epekto kung maghinambog siya. Nada siya sala, maghinambog pa siya. So modest na pod ang gitawag og Baal Teshuvah. Bantay na ba kung sa mga dili dapat? Paragod anang mga manambagay, kinsa may dunay karapatan mo tambag nga ayaw panigarilyo, katong taong wa kaagig sigarilyo o katong taong nagsigig panigarilyo. So ang effective nga magtatambag mahitungod sa sigarilyo nga ayaw panigarilyo, ang mas effective manambag ana is katong tao nga nagitibi na lang og panigarilyo. Effective na sila dong ay mo panigarilyo dong. Kitan-awa ko o nanigarilyo ko sige tan-awa gitibi na ko. Guba tanan akong ngipon, gi-cancer nako. Dito nung loko di nagdi ko manigarilyo. Di na di ko manigarilyo. Ingon ana, pero ang taon dong ay panigarilyo dong. Sus paot kayo na. Sulti lang ka ana o makakasulay. Kasulay ka dire di ba di ka ginahagundang. So niya pag-probe nga wa
Matcha kasulay. So, a false shame them because of their previous deeds, saying to them, yesterday you commit such and such. Para ito istorya na to ganina ba? Nga si Abraham, gikan di sa pagkadautan. Oh, niya, nibalik siya sa pagkamaayo. Oh, bisag kinsa nga musulti nimo nga dautan ka kay ingon ani ka. Nya na embarrass ka tungod kay nabuhat nimo to siya. Dili na siya nato pwede buhaton. It is all forbidden. We are warned against it within the general category of verbal abuse which Torah has warned us. A man, ingon ang Leviticus 25:17, a man should not mistreat his colleague. Kung mo ba kay dautan siya sa una, wala na siya chances nga mahimong maayo. Mao man ay problema ron sa society na to. Kay parehan ng mga tao nga nga priso. Tanaw na to sa ila, dautan, kay gikan mga ex-convict. Pero dili ba na siguro sila kuan? O, ngano man, dili matanan na priso na isala. Mas daghan man pong way sala ana nga wala na nga priso, ang nga priso. Mas og atong tan-awon ganig maayo, mas daghan pang kriminal nga nagsuri-suroy nga naa di sa gawas. Kaysa mga naa dito sa sulod. Nga dapat mga priso. So, kung kriminal siya, o niya, nabagbayaran na niya, dili nimo siya dapat bulihon. Dili nimo kailangan i-mistreat ang tao nga nakaagiog. Sala. So, kung magbuhat siya maayo, then, it is praiseworthy to Hashem ka nagbuhat siya maayo, luyo siyang pagkadautan. Kita kay lahi man ato tan-aw. Kasi gani nagbuhat og dautan, ever jud kan dautan. Sa pag magbuhat kag maayo, dautan jud ka. Kita na to ang mali ba, pero ang dautan niya wala na to na makita. The good that is hidden for the righteous is the life of the world to come. Sa ato pa ang righteous nga tao na ay hidden dito nga good. Mao na siya ang gitagana gyud para sa gitawag og world to come. This will be life which is not accompanied by death. Mao na dunag yung mga tao nga di mamatay. Tungod kay ang iyang maayo, mao tong pagkamaayo dito sa iyang daang sulod. Na siya maayo daan sa iyang sulod, maayo pag siya sa gawas, mao na nga dili gid siya mamatay. Is not accompanied by death, and good which is not accompanied by evil. Ang iyang pagkamaayo wala gyud, perfectly righteous gyud siya. Ngayon, Deuteronomy 22:7, so that good will be granted you and you will live long. Ikaw mabuhi og taas kayo nga panahon. So the oral tradition explains that good will be granted you in the world that is entirely good, and you will live long in the world which is endlessly long, and that is called the world to come. So the reward of the righteous is that they will merit this pleasure and take part in this good on earth and on world to come. Good naman siya maayo dire, so dool siya sa sorte. Onya, kay good siya dire, good po siya pag-abot dito sa ulam haba. But the retribution of the wicked, they will not merit this life. They will not have long life. Kinahanglan sila mamatay. So, ang taong mamatay, buot pasabot, na ana siya'y sala. Kisabay walay sala sa to para makainguntang dito mga matay. So, buot pasabot kay nangamatay, buot pasabot na ay sala. The retribution of the wicked is that they will not merit this life. Rather, they will be cut off and die. Mao na ang destination sa wicked. So, mamatay. So, makita na to nga hangtod mamatay ang tao, dunay gitawag wickedness. Mao nga dito sa ulam haba, wala nay kamatayon. Ngano man, tanan righteous naman. Wala na may wicked. Dito sa ulam haba, ngano man, sa time sa Moshiach, after resurrection, automatic, the time of resurrection is the first era sa gitawag og world to come.
o pagsugod sa world, the resurrection itself is the start of the world to come. Pero dito, start pa siya. Naapay mamatay dito. After resurrection. Naamay mga anak. Unya katong mga bata nga gianak nga dautan gyud. Dili magpatudlo, mo edad lang sila og 100 years. Pag after sa 100 years, cut off gyud sila. So hangtod nga ang mabiling tanan puro maayo. Mao na to ang gitawag og the entire era of the Messiah. So whoever does not merit this life is truly dead and will not live forever. He will be cut off in this wickedness and perish like a beast. So katong dili gyud makabaton sa pagkamatarong nga mamatay gyud siya dautan bisag pila ka chances ang gihatag sa iyaha, mamatay siya sama sa mananap. Mao nang giingon sa Malakyas nga ang taong dautan mamatay tunob-tunuban sa mga matarong. Sa to pa dili na siya mabanhaw. Kay ang mabanhaw is ang mga righteous lang. Ang mga dautan dili na siya mabanhaw. So dili pud parehas anang giingon diha sa Christian nga ang maayo og dautan banhawon. Ang maayo paingon sa langit, ang dautan sunugon sa impierno nga walay katapusan. O dili po na siya mao. O, walay kamatayon. Unsa may makuha ni Hashem ato? Na nabay kuan ato nabay kalipay ang magagahom ana nga magtan-aw sige sa taong dautan nga gisunog didto sa kalayong walay katapusan. Sakit-sakit lang siya sa dughan. So ang resurrection, the purpose of resurrection is only for the reward. So the oral tradition explains bahin sa gitawag og karit. Karit means to be cut off. Sige na. So cut off life, physical, spiritual, and ulam haba. O mao nay cut off. So kung magpabiling dautan nga dili gyud maning kamot nga mahimong maayo, you will be cut off. You will be karit. In the world to come, there is no body or physical form. Only the souls of the righteous alone, without a body, like the ministering angels. So dito sa ulam haba, wala tay lawas. Nga naman, tungod kay ang banhaon, lawas, physical, pero automatic mahimo siyang semi-physical, semi-spiritual. So, moabot siya dito sa ulam haba. Sama siya kahimtang sa kanang gitawag og ministering angel. Since there is no physical form, there is neither eating, so walay eating, walay drinking, nor any of the other bodily function of this world, like sitting, standing, sleeping, death, sadness, laughter, and the like. Walay ingon ana dito sa ulam haba. The sages of the previous ages declared that the world to come, there is neither eating, drinking. Oh, there is no physical form. There is no physical form. There is neither eating, nor any of the other bodily function in the world. Like sitting, so wala na dito. Pero ang mga sages nag-ingon nga naa sa world to come, na ay eating, na ay drinking, na ay sexual relation. Ano na may sexual relation? Na may mga anak. Maghisgot gani ulam haba. Apil na dito ang resurrection. Apil dito pagsugot kay ang kinatibukan may gisgutan. So doon ay sexual relation sa starting sa ulam haba. So the righteous will sit with their crowns on their heads and delight in the radiance and the divine presence. From that statement, it is clear that there is no body or there is no eating or drinking. So, sa start na siya, kay kinahanglan ma-enjoy nila ang ilang reward. O, nainom kaon. Na sexual. Pero nga to mawala siya tungod kay ang physical, semi-physical, semi-spiritual, magkaanam kawala ang semi-physical. Kay mamatay man ang taong dautan. So, ang mabili na lang, puro na lang spiritual. So, kay spiritual man, wala na kaon, wala drinking, wala na sexual relation. So, the statement of the righteous will sit must be interpreted metaphorically. So, kataingon nga mo lingkod, mo tindog, metaphorical lang na siya.
The righteous will exist there without work or labor. Wala na trabaho dito. So the praise, their crown on their heads, katong giingon nga doon na siya crown siyang ulo, is also a metaphor, implying that they will possess the knowledge and grasp which allow them to merit the life of the world to come. So ang giingong crown din ha is dili corona nga makita nato nga gisud kun dili ang kahibalo nga naa sulod sa ulo. Yes. So the term soul, when used in the context, does not refer to the soul which needs the body. So ang soul nga gisgutan dinhi nga moabot sa ulam haba mao tong soul nga dili magkinahanglag body, unlike our soul today needs the body. But rather to the form of the soul, the knowledge which is comprehend according to its power. Katong soul nga nakasabot na, unsa siya. So this life is not accompanied by death. So kana diha during ulam haba, wala na'y kamatayon. For death is an event associated with the body. Kaya ang mamatay ang body lang. While ang soul, nga nagkinahanglag body, mao to'y mamatay. Pero ang soul, nga wa man kinahanglag body, dili na to siya mamatay. So it is called the band of life. So during the Mushak time, the ulam haba, so tago na ang tao dihag the band of life. So this is the reward above, which there is no higher reward, and the good beyond which there can be other good. So this was the good desired by all the prophets. Muna ang ginhandom sa mga propeta nga good. Pangutana, how many metaphoric terms had been used to refer to the world to come? Kanang gigamit nga mga pulong mga metaphor lang, dili mo ibuot pasabot pero maingon-ingon ana nga gigamit para sa gitawag ulam haba. Parehas anang gisulat sa Salmo 24:3 kanang moingon ang kuan nga the mountain of God. This is a metaphoric. Yes, metaphoric na siya. Dili buot pasabot mountain nga physical nga makita ni mga mountain. Pag-ingon og his holy place. Dili buot pasabot nga kanang parehas sa holy nato karon. Pag-ingog the holy path. Dili po nabot pasabot nga pinasahi gyud na siya, huli gyud nga dalan para ra na sa iya. Dili mo na ang pagsabot. Pag-ingon og the courtyards, the pleasantness of God, the tent of God, daghan kaayong gigamit. The place of God, the house of God, the gate of God. They are all metaphoric. They are all metaphoric used to interpret what is in the ulam haba. So it is referred to do with the term the world to come. So giusa na siya, gitawag na siya the world to come. Because those saying is only a metaphoric one. So giusa na siya og term, gitawag siya the world to come. So they are only considered of great benefit to us in this world because we possess the body and physical form. All these matters are that needs of the body. Kung makuha na to, murag benefit kaayo sa tuwa, pero dili mo guna magamit dinhi. Because we are in a body and in a physical form. Kining na karon diri is needs gyud ni body, needs gyud ni siya og soul. Kani kahimtang nato karon nga naa pa ta sa gitawag og physical form, wala pa ta sa gitawag sa ulam haba. Pero sa panahon sa ulam haba, wala na pud makinahanglan og kanang gitawag og physicality. Kay everything will turn into a spirituality. So tanang needs nato dire, wala na dito pag abot sa ulam haba. Naalang na siya tungod sa unang portion, tungod kay gikinahanglan nga ma-refine pa siya maayo. Pero pag abot sa middle dapit, wala na siya and it is purely spiritual. So, lisod ni siya nga sabton because there is no way in this world to grasp and comprehend the ultimate good. Walay makasabot. Ano man, ang good ni Hashem, lahi sa ato ang good. Ang atong good is katong makabenefit ta unsay maayo. Pero ang good ni Hashem, even bad nga atong dawat is a good in the eyes of Hashem. So we only know bodily good. O unsa atong mga desire, nay good sa ato kung makuha na to ato mga desire.
So there is no way to compare the good to the soul and to the good of the world to come. Dili nimo siya makompare. Kay layo kayo ang gitawag og good dire kaysa dito sa gitawag og good dito sa world to come. So how great is the good that you have hidden from those who fear you. So grabe kayo kadako. Ang great ang gitawag og good nga naa gitawag dito sa ulam haba. Nga gitaguan pa ni Hashem. Kaysa good nga naa karon dire. So ningon ang mga sages of the previous generation have already informed us that man does not have the potential to appreciate. Wala tay kahigayunan nga atong masabtan ang good sa world to come. In full sense, nor can anyone know its greatness. Dili na to mag-grasp ang iyang greatness, beauty and power except Hashem alone because it is hidden from the eyes of man. Only Hashem knows the fullness of world to come. So it is impossible to grasp. The good of the life of the world to come has no comparison or likeness. Walay ikaparihas. Nga naman ang pinakamaayo nga nahimo nimo dinhi sa tibuok kalibutan sa tibuok nimong kinabuhi. Ang tanang maayo kung ipon-iponon usara daw na kapanahon didto sa ulam haba or usara na kasigundo didto sa ulam haba. So ipunon ang tanang kalipay nimo nga nabatian sukad sa pagkataon nimo roe hangtod sa imong pagkawala, ipon-iponon to katong kalami nga imong nabatian sa una, ang imong kalipay nga nabatian is usara to ka segundo nga kalipay dito sa ulam haba. So perting layo Grabe dako gyud kayo ang kalipay nga naandam dito. So ang mga sages nag-declared all the prophets only prophesied above the Messianic age. The word regarding the world to come, no eye has ever seen except Hashem. Munang dili masukod, dili makita sa tao kay bisan ang mga propeta gipakita sila taman lang sa Messianic age. Kung panahon sa gira, after sa resurrection, panahon pa man to sa Messiah. So the sages did not use the expression the world to come. Wala nila ni gamita sa una. With the intention of implying that this realm does not exist at present. Wala niya ni gamita sa una. Kay kung gigamit nila ni sa una, unsaon nila pag-compare sa kanang nasabtan nila karon. So, kung ilan ning nagamit sa una, the world might destroy. Kung nasabtan ni nila sa una, the world might destroy. Ngano man wala may nakasukod sa langit ug sa yuta. Once masukod nimo ni ang langit ug ang yuta, then masukod makita nimo ang ulang haba. So kung dunay makasukod ana, the world will destroy. So the world to come exists and in present. Sama sa giingon sa Psalm 31:20, how great is the good that you have hidden. So kining giingon ni David dinhi sa Salmo 31:20 is mauni ang hidden word nga gitago-taguan ni Hashem nga dili kaya i-grasp sa tao. So it is only called the world to come because that life comes to months after life in this world in which we exist as souls enclosed in bodies. Gitawag lang na siya world karon aron ma-explain nato wherein the soul needs the body. Mao na gitawag siya world karon. Pero in terms of world to come, dili